Hello, good day world! Today ay magluluto ako ng prawn butter tomato pasta. Simple lang at madaling gawin. Pero una sa lahat, lutuin muna natin ang ating pasta at bago natin isunod ang ating mga ingredients. At yan na. At ngayon ay isunod naman natin i-prepare ang ating garlic. Mga 2 to 3 cloves lang dahil pang 3 portion lang ang ating pastang lulutuin. Sunod natin ang cherry tomatoes. Mas masarap kasi ito dahil nagmi-mix yung kanyang asim at tamis. Ngayon, maglalagay din tayo o gagamit din tayo ng king prawn. Ganun din, kailangan din natin ng cheese. Kahit anong cheese na may available kayo, pero mas masarap para sa pasta ang parmesan cheese. At pwede rin tayong maglagay ng mga fresh herbs like parsley or sage para sa ating garnish. At ngayon ay ire-ready na natin ang ating mga ingredients. Chopin na natin yung ating parsley into small pieces. Yan, katulad yan. At ngayon, isunod naman nating i-cut ang cherry tomatoes sa half lang na cut. Yan. At next, sunod natin ay durugin natin yung garlic. At gawin natin tong mince. Yan. And now, ilagay natin ang pan. Painitin natin to at lagyan ng oil. Sunod natin, lagyan din natin siya ng butter para maiwasan natin na hindi masunog ang butter. Kaya meron din siyang konting oil. At ngayon, i-add naman natin yung garlic. At lutuin lang natin to ng medyo light brown lang siya. Yan, i-check natin yung ating pasta kung luto na. No? At next naman natin na ilagay ay ang cherry tomatoes. Yan. Nagluluto din ako ng bacon and cheese sa pita bread para i-partner ko sa pasta para sa mga anak ko. Haluin din natin ang ating ginisang kamatis from time to time para hindi masunog syempre, no? Ma-overcook. At pwede na rin nating ilagay yung prawns. Okay lang naman, depende sa inyo kasi susunod ko na rin kunin yung tomatoes para hindi siya ma-overcook. At i-set aside ko muna siya sandali habang niluluto ko yung prawns ng mga konting minutes. Alam ko na luto na yung prawn, pwede nating ibalik na yung cooked tomatoes at lagyan natin ng mga seasoning like pepper and salt. Add natin ng dry herbs kung mayroon kayo, dagdag sarap na rin yan, aroma. At konting fresh parsley para medyo may green naman. At ayan, medyo luto na yung ating tomato sauce kaya ilagay na natin ang ating pasta. Medyo napadami ata yung pasta ko pero okay lang naman yan. Next, yan ang disadvantage ng walang measurement. Puro patsamba lang. Yan, luto na ang ating pasta. Isunod ko naman tapusin yung niluluto kong bacon and cheese toasty. At pwede na kaming mag-dinner pagkatapos niyan. At ayan, tapos na tayo sa bacon and cheese toasty. Lagyan naman natin ngayon ng cheese or grated cheese ang ating pasta. Plus fresh parsley para sa garnish natin. At yan, okay na. Let's eat na tayo. Ang sarap na. Maraming salamat po sa panonood ng video to. Bye!